natin mga kababayan na total naman nabanggit ni Maharlika na sinungaling daw itong si Pangulong Duterte ayon sa kanyang vlog. Hahalongkatin nila ang mga luma at i-recycle nila ang mga kasinungalingan even before. Ang mga kasinungalingan even before. Mga kababayan ko. At nabanggit niya nga doon mga kababayan ko na si PRRD daw po mga kababayan ay hahalongkatin daw ang mga kasinungalingan ni Pangulong Duterte. Hindi ko alam kung saan pumapanig to ngayon si Maharlika pero pinupunto niya dito na si PRRD daw ay sinungaling. Ay hindi po fake news yan mga kababayan ko ha. Hindi po fake news yan. May kaya po natin na ilabas ang katotohanan mga kababayan ko na sinabi ni Maharlika na si PRRD na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay sinungaling. Ito po mga kababayan ko, ituloy natin ang mga drama niya. Okay, ito siya. And now, there's Las Cañas talking about Inday Sara now. Yan po ay kagagawan ni Lisa Smugs, ni Robles, kagagawan yan ng buwaka ng inang ahas na gobyernong ito. Para sa mas marami pang detalye, maaari Yan na hindi dapat pumapasok ang ICC dahil may sa ating ito, usapin to sa ICC ha. sa Pilipinas dahil may sarili tayong soberenya, eklabush. Di ba? Ano sabi ko sa inyo dyan? Gawa-gawa lang ni Kuting yan. Kasi Yung ICC daw po mga kababayan ko, gawa-gawa lang daw. For example, mga kapatid, ganito ha. For example, para lang malaman ninyo ICC, ang kwento niya, si Pangulong Bongbong daw po, ay pakitang tao lamang sa ICC. No? Habang pinupush yung ICC ng ilang kongresista, ng ilang mga mambabatas, ng ilang senador, ng mga dating senador, at ng mga taong bayan, mga kapatid, pinupush to, si Pangulong Bongbong Marcos tanggi ng tanggi dyan. Kasi nga sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ayaw niya nga papasukin. 'Di ba? Kasi hindi nga pwede mag-imbestiga. Mga kababayan ko, ang gusto niyang palabasin dito, si BBM daw po, mga kapatid, pag nakapasok na yung ICC, parang ang dating ni Bongbong, to the rescue. Oy, ba't kayo nandito? Huminto kayo. Parang superhero. Yun ang gusto niyang wasakin eh. Sa imahe ng tao. Ang galing ng political tactics mo, no? Yung strategy yun ni Sasot, ganyan-ganyan kayo tumirada. Kaya basang-basa ko eh. 'Di ba? Uy, ano ba? Nagkasama tayo sa isang GC, Hitad. Ano nakakalimutan mo ba? Tuloy. yun ang utos sa kanya ni Lisa. The intention there, back in December, I told you about that. Kung nakapalo kayo, balikan nyo yung mga pinagnangak. Ba't babalikan namin pinaggakak mo? Eh dito pa nga lang, tatatawa na nga kami sa'yo eh. Ko dyan, napapapasukin nila yan dahil pumasok na nga December pa lang. Pumasok na nga daw, December pa lang ang ICC. Di ba? Sinabi ko sa inyo, sino yung una pumasok? Si Chantal Daniels. Forget na isa. Basta, dalawa yung isa, hindi ko kabisa yung pangalan. Meron tayong hawak na ebidensya niyan na pinapasok na ni Lisa at ni Kuting. Kaya, Ni Lisa at ni Kuting na pinapasok na daw. What? kung ano mang pronouncement ni Kuting Jr. ay chika-chika na lang yan because the intention is sirain si Inday Sara. The intention Ang intention, sirain si Inday Sara? Ang layo! para si Inday Sara ay totally mawala na sa picture. Totally mawala na sa picture eh. Kasama nga sa picture ni Senator Amy. Kakapost nga lang nila ngayon. Ito, machika. No? Tuloy. At sila na nga ang mamuno for 6 times 3, 18 years. Kaya Tandaan nyo to ha. Para daw sila na daw ang mamuno ng... Kaya siya nagpuputak ng ganito. Gusto niyang mawala si Inday Sara. Sabi niya, kinikwento niya, iniistorya niya sa mga tao. Gusto niya daw, ang gusto daw mangyari ni Bongbong, mawala daw si Inday Sara sa linya niya. Mawala daw sa sa government. Nang sa ganon, mapanghawakan daw ng mga Marcos ng 18 years ang gobyerno. Mga kababayan ko, totoo ba ito mga kapatid? Ito, tingnan natin ha. Mga kababayan ko, yan ang pinuputak niya eh. Kaya ngayon, isinusulong daw tong ICC para madamay daw si Inday. Mga kababayan ko, yan ang pinupukol nila dito ha. Tapos, yan ang pinampapaawa effect niya ngayon. Ito naman yan. lumabas yung People's Initiative. O, tapos pupukulin niya ngayon yung People's Initiative. O, tandaan nyo to ha. Sabi ko sa inyo, suportado ko yung People's Initiative, mga kababayan ko. Ito, pinupukol niya ngayon dito, pinupukulan niya ngayon tong People's Initiative. Ano nga bang meron sa People's Initiative? Hello po, Ma'am Joanna Twyler. Na pinag-uusapan at dyan din nagalit ang Pangulo Anyway, si Tita Lily ba andito? Hindi ko nakita. Duterte at dyan din nagsalita si Atty. Vic, si Atty. Glenn, lahat ng mga nagsalita. Dahil nga, the intention of People's Initiative ay panglilin ang bababoy sa Ayan, napainggan nyo ha. The intention of People's Initiative, panglilin lang, pangluloko sa tao. Ayan, maliwanag ha.
This is came from Maharlika sa vlogger nila, mga kababayan ko ha. Hindi sa atin nanggaling to ha. Okay mga kapatid. I just want to inform everyone, no. Hindi sa atin nanggaling yung salitang ang People's Initiative ay pambababoy. Pambababoy, no? Hindi sa atin nanggaling yan ha. Itong PI daw ay pambababoy daw sa taong bayan. Tingnan niyo po ito mga kababayan ko. Pasok na ni Lisa at ni Kuting. Kaya kung ano man Pakinggan niyo po mabuti ha. pronouncement ni Kuting Jr. ay Tingnan niyo ha. chika-chika na lang yan because the intention is sirain si Inday Sara. Tingnan niyo mabuti, huwag kayong kukurat. The intention para si Inday Sara Pubuwa kayo ng headset. ay totally mawala na sa picture. Tingnan niyo to ha. At sila na nga ang mamuno for 6 times 3, For 18 years. 18 years. Kaya nga lumabas yung People's Initiative Kaya lumabas yung People's Initiative. na pinag-uusapan at dyan din At dyan din nanggaling. ang Pangulong Duterte Nagalit daw ang Pangulong Duterte. at dyan din nagsalita si Atty. Vic, si Atty. Dyan din daw nagsalita si Atty. Vic, si Atty. Glenn. Si Glenn Chong talaga, Smartmatic lang pinaglalaban niya. Ngayon, PI na. Sige, tuloy. Ang dami niyong sablay dito sa content nyo. Glenn, lahat ng mga nagsalita dahil nga the intention of People's Initiative The intention of People's Initiative, pakinggan nyo tong mabuti mga kababayan ko ha. Magkukurap. ay panglilin ang Panglilin lang. baboy sa atin sa Pambababoy. kaba ng bayan, pagbababoy sa mga Pilipino. Pambababoy sa mga Pilipino. Yan ang sinabi niya ha. O sige, may papakita ako sa inyo. What is People's Initiative? O to, ayan. Pakita ko na. O ayan o. Para sa mas marami. Time for federalism has come. Time for federalism has come. Time for federalism has come. Ano ba pinagkaiba ng federalism sa sinusulong ni Duterte? Bago ka makapag-federalism, tandaan nyo to, dadaan ka sa charter change. Oh, nagtataka ako ba't sinusulong ni Duterte yan noon? Sige nga. Bakit sinusulong ni Pangulong Duterte yan? Kasi hindi ka naman dadaan sa charter change. Kung hindi ka dadaan sa charter change, kung hindi ka dadaan sa federalism. Bago ka makapag-federalism, dadaan ka muna sa charter change. Uy, ano ba? Oh, sino ngayon ang sinungaling? Oh, masama ang PI, masama ang People's Initiative. People's Initiative din ang gagawin ni Pangulong Duterte that time, kung alam nyo lang. O ano to? Mga kababayan ko, sino talaga sinungaling? 'Di ba? O PRRD kanina, sabi ni Maharlika, yung mga kasinungalingan mo daw noon. Ito pala yun. Now, paano nyo papaliwanag sa amin to? And we are the Filipino people. Binubudol nyo ba kami? Niloloko nyo kami. Diba? O, ulitin ko ha. Sabi ni Maharlika. O. People's Initiative ay panglilin ang bababoy sa atin sa kaba ng bayan, pagbababoy sa mga Pilipino. Para sa mas marami. Time for federalism has come. Time for federalism has come. Time for federalism has come. Umayuda pa nga si Tatay Digong sa inyo, di ba? To our country. We have to move away from the style of unitary form of government. Ano masasabi nyo? It's time to move to unitary form of government. Think about it, no? Think about it. Lawakan natin ang isip natin ngayon, mga kababayan ko. Mag-isip kayo. Si Duterte sinusulong federal form of government. Yan. Paano ka makakapag-federal form of government kung hindi mo papaltan yung constitution? Dadaan ka muna sa charter change. Oh. Kung tutuusin, mas malala pa yung pinopropose ni Duterte noon. Mas mababaw yung sa atin ngayon. Kasi provisional economic lang ang gusto nating palabasin, hindi yung pagpapalit mismo ng ng government system. Aray ko. Ina na mga kokote ng paano nakarating to sa mga to. O sige, masama ang sabi ni Maharlika, tuloy. O sige, utog natin, Day. Ulitin natin. People's
Initiative ay panglilinlang, pangbababoy sa atin sa kaba ng bayan, pangbababoy sa mga Pilipino. Para sa mas marami. Time for federalism has come. Time for federalism has come to our country. Time for federalism has come to our country. Tuloy! We have to move away We have to move away from the style of from the style unitary form of government. of unitary form of government. Sabi nga ni Duterte, panahon na daw para palitan ng ating constitution. Kasi panahon na daw yung unitary government ngayon eh. Panahon na daw para palitan to. Eh sinusulong mo pala to, Digong. Eh bakit hindi mo Bakit hindi mo sasabihin sa amin ng totoo? Eh di ibig sabihin pala, totoo yung sinasabi ni Maharlika na yung halongkatin daw namin, yung mga kasinungalingan mo daw noon. Kasi sabi niya eh. Di ba? Kasinungalingan mo daw, ibig sabihin, nabudol mo. Tuloy. And for the time, it was good. And for the time, it was good. Eh sabi ni Maharlika, extension of power daw yan for 18 years. So ibig sabihin nun, Digong, gusto mo rin pala ng 18 years power dyan sa position. Maliwanag. Kasi sabi ni Maharlika, kung babalikan natin, ang ganyan-ganyan kay ganito, hindi dapat ganito. Di ba? Mga kababayan ko? Ganyan eh. Sabi niya, ang extension of power, pambababoy sa taong bayan, sa kaban at tao ng bayan, pambababoy sa konstitusyon. Eh, ito sabi ni Duterte, gusto niya daw ng unitary form of government. Palitan daw natin yung constitution natin. Gawin daw natin federalism. Mas malala pa to mga kababayan ko versus dun sa constitution amendment na gusto ay economic probation lamang. Mga kababayan ko. Sa makatuwid, mga kapatid, federalism ang sinusulong ni Digong, pagpapalit ng constitution, pagpapalit din ng federal form of government dahil pwede siya doon maupo bilang prime minister. Pwede siyang maupo doon na House Speaker. Pwede siyang tumakbo sa mas mababang kapulungan at mas malawak ang magagalawan niya. Mga kababayan ko, unlike dito sa sinusulong ng People's Initiative ng taong bayan na sumisigaw po kami, no? Economic provision lang ang gusto naming mapalitan. Hindi mo namin sinasabi na buong konstitusyon ay palitan ninyo. Maliwanag po ito para lang sa negosyo. Mga kababayan ko, na makapagpapasok lang tayo ng investor sa Pilipinas. Masyado nyo naman kaming pinahihirapan. Masyado nyo naman kaming binibilog sa mga ganyan. Gasimpleng bagay. Diba, mga kababayan ko? Gasimpleng bagay lang yun. Dili namin kayo gustong pahirapan dundong. Mas gusto lang namin kayong sabihan na ito yung form ng government na gusto namin. Agoy ko. Diyos ko, tuloy. Because we were developing as a nation. And history then did not mind the struggles of both the Christians and here in Mindanao, the Moro people. Okay, I got your point. Wala naman. To sabi ni Digong, mga kababayan ko. Sabi ni Digong to, Maharlika, sabi ni Digong People. Wala naman akong magawa. Pero huwag mo pahirapan ang bayan mo. Wag mo nga daw pahirapan ang bayan mo. Pero sabi niya, masama. Ano sabi niya? Maharlika, wag mo daw pahirapan ang bayan mo. Okay? Wag mo pahirapan ang bayan mo. Bakit ko nasabi? Ba't mo pahihirapan ng taong bayan kung pigil ang 1987's Constitution sa economic provision ng Pilipinas na pumapabor sa mga mayayaman at hindi pumapabor sa pagkakapantay-pantay ng tao, mga kapatid, huwag mong pahirapan ng taong bayan. Ba't sabi ni Digong dito? No? Sabi ni Digong dito, huwag pahirapan ng taong bayan. Pero para sa inyo, yung pagbukas ng PI, ng People's Initiative, ang ibig pala sabihin nito, mga kababayan ko, ang ibig pala sabihin nito, mga kababayan ko, matindi po ang ibig sabihin nito. Malupit po 'to. So, ang ibig sabihin nito, mga kababayan ko, binubudol po tayo nito, mga kapatid. Bang araw, sabi ko, pagdating ng federal, total, hati-hatiin man yan. Ako basta sabi ko,
pagdating ng panahon, bilisan lang ninyo, kayo mga congressman, bilisan ninyo ang federal. At paghanap tayo ng configuration ng gobyerno na talagang powerful, kanya-kanyang region. Bahala kayo kung anong gusto ninyo dito. Ha? Bahala ka kayo kung anong gusto nyo dito. Ay, nako mga kababayan. Bilisan lang ninyo. Kasi ako, sabi ko, yung federal type provides a precedent. Pag natapos yan ng 3 taon, ay asahan ninyo, I give you my word. Pag nandyan na yung framework, I will resign to give way to a new president. Woo! Sabi mo lang yan. Anyway, that's the shortest way na may papaalam natin sa taong bayan, no? Simple lang naman 'yon. Mapapalitan natin ang constitution natin, mga kababayan ko, kung economic provision ng lahat. Okay? Economic provision ng lahat. Economic provision. Palitan natin yung ating form of government ngayon na ginagawa. Ang gusto nyong mangyari, ang gusto nyong ilantad ng ilantad sa media, ang gusto nyong banatan ng banatan. Ay hindi, itong mga ginagawa nito, wala talaga yan. Mga ginagawa nito, meron yung mga basbas na ganito. Grabe mga kababayan ko, Diyos ko po, hanggang tindi. Ang tindi ngayon mga kababayan ang ginagawa nila. Dahil kung tutusin, kung mapapansin ninyo mga kababayan ko etong ganitong form na ginagawa nila, economic provision ang hinihingi, hindi naman po kung ano-ano lang. Mga kababayan ko, economic provision ang hinihingi lang. No? Economic provision lang ang hinihingi sa kanila. Pabuksan lang yung ating ekonomiya na maging maayos, ayaw nyo ibigay sa taong bayan yun. Ganyang katindi ang batas natin ngayon.